Miss, umalis na tayo dito. Bakit ba, Manong? Hindi magandang pakiwari ko dito. May balita na aswang daw ang isang buong barangay na to. Paano niyo po nalaman? Ano po ba ang alam niyo tungkol sa mga aswang? Kumakain sila ng mga tao. At balita ko rin na itong lugar na ito ang kanilang pinamumugaran. Mayroong taong nakaligtas dito at yung na nagkwento sa akin. Alam mo ba, Neng? Ayon doon sa nakaligtas, ay muntik na siyang gawing hapunan ng mga aswang sa piyesta. Paano po siya nakaligtas? Hinubad niya ang lahat ng kasuotan niya at nagpalit ng damit. Ayon dito, mahihirapan ang mga aswang na tukuyin ang amoy niya. Kilala niyo po ba kung sino ang mga aswang? Basta, tara na. Bumalik ka na sa van at babalik na tayong Maynila. Ayun po, minamanyak niya ang best friend ko. Kanina pa po yan eh. Vilma, ano ka ba? Tara na, best. Mag-tricycle na tayo. Welcome, mga anak. Ay nako, buti naman at nakarating na kayo. Halina't pumasok na kayo sa loob ng makapahinga. Best, parang ang haba ata ng pista nyo dito. Oo, best. 3 araw ang pista dito, pero bukas pa talaga ang pista dito. Mamayang madaling araw, kakatayo ng mga alay. Ha? Anong alay? Alay, para sa masaganang buhay at kaligtasan ng buong baryo. Halika, silip tayo sa bintana. Yun oh. Est, ano pa yan? Yan si Ingkong Paday. Siya ang aming patron dito sa lugar namin. Sumasamba kayo sa Ribolto? Oo, best. At taon-taon namin yan ginagawa. Bakit parang namumutla ka ata? Diba dapat namumula ka dahil sa alak? Pamangkin ko yan. Si Vilma yan. Hi, best. Malakas na tawag sa akin ni Vilma. Nang mapamulagat ako sa kanyang turan. Lagi kaming ganito sa classroom sa tuwing magkikita kami. Best, ano ka ba? Lagi mo na lang akong ginugulat. Sorry na, best. Siya nga pala, may plano ka na ba? Plano saan? Sa summer break. Wala, baka sa bahay lang ako. Sila mama at papa kasi nasa Baguio para sa business trip. Sakto. Sumama ka na lang kaya sa akin sa probinsya namin. Bakit? Anong meron? Fiesta sa amin. Masaya doon, promise. Hindi ako papayagan ng parents ko. Hindi ka papayagan kung magpapaalam ka. Malakas na pangatsaw ng dalaga. Pag-iisipan ko, saan ba yan? Kapis? Eyo, di ba maraming aswang doon? Pati ba naman ikaw ganyan tingin mo sa akin? Isang aswang? Malungkot na turan ni Vilma. Hindi naman sa ganon. O yan, payag ka na ah. Ang saya ko, best friend talaga kita. Masayang turan nito. Lumipas ang araw at dumating ang araw ng pag-alis namin. Malakas na pagbusina galing sa gate namin. Nadya! Tara na, dali! Excited na tawag sa akin ni Vilma. Oo na, excited lang. Natatawang turan ko sa kanya. Habang nasa biyahe kami, nagkikwentuhan kami nang mapansin ko na parang ang layo na namin sa kabiasnan. Vilma, saan na tayo banda? Anong lugar na ba ito? Sunod-sunod na tanong ko. Ay nako, best. Matulog ka na lang para makapag-beauty rest ka. Para pagdating natin doon, fresh na fresh ka. Nagtawanan kaming dalawa. Nang mapansin ko, nakakaibang titig sa akin ng driver, ngunit binaliwala ko na lang at natulog. Makalipas ang ilang oras ay huminto kami sa isang gasoline station para makapagpahinga. Naunang bumaba si Vilma at yung driver. Napansin ko na tila ba nagtatalo sila. Kaya agad akong bumaba at nilapitan si Vilma. Habang papalapit ako ay agad na huminto ang dalawa
sa pagtatalo. Best, punta muna ako sa CR at naglakad palayo sa akin. Habang ako naman ay bumili ng mainit na kape at bumalik sa harapan ng van na nirentahan namin. Agad na lumapit si Manong driver. Hindi pa siya ganoon katandaan. Mga nasa 40s ang edad niya. Ning, sigurado ka ba na natutuloy ka? Bakit po? Utal-utal kong tanong sa kanya. Nangakmang magsasalita na si Manong ay biglang sumulpot sa likuran namin si Vilma. Tara na, para makarating tayo ng maaga. Nagkatitigan kami ni Manong driver habang kinakaladkad ako ni Vilma papasok ng van. Kita sa mukha ni Manong driver na mayroon itong nais sabihin sa akin. Muli bumiyahe kami sa kahabaan ng kalsadang iyon. Ramdam ko ang kilabot sa mga tinuran sa akin ng kuyang driver. Nakatutulala lamang ako sa bintana habang iniisip kung anong nais niyang sabihin. Nang biglang kilitiin ako ni Vilma. Uy, ano ka ba? Mukhang si Mana Santa yung mukha mo. Dahil sa kakulitan niya ay nawala ang aking mga isipin. Hanggang sa napansin ko na parang kakaiba na ang lugar sa paligid. Dahil sobrang layo-layo ang mga bahay, agad kong binuksan ang bintana upang tanawin ang paligid. Ang sumambulat sa akin ang mabangong simoy ng hangin. Napangiti ako dahil sa tanan ng buhay ko. Noon lamang ako nakalanghap ng sariwang hangin. O diba, sariwang hangin dito, hindi tulad sa Maynila. Napuno ako ng excitement. Dahil nagbubukang liwayway na at kita ko ang kabuuang ganda ng paligid, pati ang pagsikat ng araw. Malayo pa ba tayo, Best? Malapit na, Best. Diyan sa barangay hall. Isang tricycle na lang. Maya-maya pa nga ay huminto kami sa barangay hall kung saan naroon ang terminal. Pagkababa ko ay agad na lumapit si Vilma sa isang matandang lalaki. Nang biglang hinablot ako sa likuran, muntik na akong sumigaw sa gulat. Miss, umalis na tayo dito. Bakit pa, Manong? Hindi magandang pakiwari ko dito. May balita na aswang daw ang isang buong barangay na to. Paano niyo po nalaman? Ano po ba ang alam niyo tungkol sa mga aswang? Kumakain sila ng mga tao. At balita ko rin na itong lugar na ito ang kanilang pinamumugaran. Mayroong taong nakaligtas dito at yung na nagkwento sa akin. At nagkwento si Manong tungkol sa naganap na iyon. Alam mo ba, Neng? Ayon doon sa nakaligtas, ay muntik na siyang gawing hapunan ng mga aswang sa piyesta. Paano po siya nakaligtas? Hinubad niya ang lahat ng kasuotan niya at nagpalit ng damit. Ayon dito, mahihirapan ang mga aswang na tukuyin ang amoy niya. Kilala niyo po ba kung sino ang mga aswang? Basta, tara na. Bumalik ka na sa van at babalik na tayong Maynila. Nang biglang may humablot mula sa likuran ni Manong driver. Ayun po, minamanyak niya ang best friend ko. Kanina pa po yan eh. Vilma, ano ka ba? Tara na, best. Mag-tricycle na tayo. Habang papasakay kami, nakita ko na hawak si Manong driver ng mga kalalakihan sa lugar na iyon. At kita ko ang kanyang takot. Kita ko rin na sumisinyas ito na umuwi na. Dahil sa pagkaladkad sa akin ni Vilma ay nawala ang paningin ko sa driver at tuluyang napasakay sa tricycle. Maya-maya pa ay nakarating kami sa bahay ni Vilma. Welcome mga anak, pati ni Tia Millie. Tsahin ni Vilma. Ay nako, buti naman at nakarating na kayo. Halina't pumasok na kayo sa loob ng makapagpahinga. Habang naglalakad at bitbit ang gamit ko, kinikilabutan ako sa mga titig ng mga tao. Pakiwaray ko ay mga mapabangis silang hayop. Nang biglang, ano ka ba, Natya? Relax ka lang. Masasanay ka din dito. Huwag mo silang pansinin. Ganyan lang ang mga yan. At naglakad kami na papasok ng bahay. Dahil sa pagod, agad akong nakatulog. Gabi na nang magising ako dahil sa isang alulong. Agad akong napabangon at napaupo sa katre. At biglang bumukas ang pinto. Hoy, Natya, para kang nakakita ng multo ah. Napangisi na lamang ako ng alanganin. Agad niya akong hinaya upang kumain.
Pagbaba namin sa silong ng bahay kung nasaan ang kusina, tumambad sa akin ang mga kaanak ni Vilma, ngunit dala ang kakaibang presensya. Dahil sa mga matatalas nitong mga mata, kung tumingin, kinakalibutan ako dahil sa pakiramdam ko ay binabalatan ako ng buhay. Asya, kain na kayo. Namulagat ako sa dami ng mga ulam na nakahain. May minudo, kare-kare, dinuguan at kung ano-ano pa. Nangakamang kakain na ako, napansin ko ang dinuguan dahil amoy malansa, yung tipong hindi naluto ng maayos ang dugo. Nanlaki din ng mga mata ko habang nilalantakan ng isang lalaki ang isang malaking tipak ng karne habang may tumatagas na tila dugo. Napabulong ako kay Vilma. Best, tingnan mo yung lalaki oh. Hindi ba niya nalalasahan yung dugo? Agad na nakita kong suminya si Vilma sa isa pang lalaki upang sawayin ito. Pasensya ka na best, inihaw na ata yun ng baboy. Dito kasi sa amin, pampalakas ng baga ang pagkain ng malasadong inihaw na atay. Ganun ba? Matapos ang hapunan ay nagsayawan na ang mga taga-baryo. Inuman, kantahan, kita ang saya sa mukha-mukha nila. Inaya ako ni Vilma upang makisaya. Tara, makisaya tayo. Sige best, maya na lang ako. Akmang aakyat na ako sa bahay nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Mukhang busog na busog. Sa may ngisi ng nakakakilabot. Ano ba? Umalis ka sa likuran niya. Galit na saway ng best friend ko. Nang makaakyat ako, agad akong lumingon sa kanila. Nakita ko na kinaladkad yung lalaki sa madilim na parte ng kakahuyan na tila pinapagalitan. Habang nasa kwarto ako, narinig ko ang mga kaluskos sa bubong at mahihinang paghangos ng isang hayop. Nang biglang may nahulog mula sa bubong, nakita ko ang maliit na butas sa likurang bahagi ng dingding ng kwarto. Agad akong sumilip mula sa butas. Nakita ko ang isang maskuladong lalaki na nakahubad. At tanging pang-ibabang pangloob, nakasuutan lang ang suot at kita ko ang malangis na kabuuang katawan nito. Halos nangingintab na sa kaitiman ng balat nito. Nang biglang may kumatok. Halos lumandag ang puso ko sa gulat. Nadya? Nadya? Sunod-sunod na tawag sa akin ng kaibigan ko. Agad ko siyang pinagbuksan at nagpanggap ako na walang nakita. Inaya niya akong mag-inom habang hawak ang isang malaking buti ng lambanog. Tara best, doon tayo sa kwarto. Alam ko naman na nahihiya kang makisalo sa mga tao dyan sa baba. Sige best, sunod ako. Agad namang umalis si Vilma. Pagkaalis niya, agad kong sinara ang pinto. Habol ang aking hininga dahil sa labis na kaba. Habang nasa kwarto kami ng best friend ko, walang tigil ang tawanan namin hanggang sa magtanong ako, Best, parang ang haba ata ng pista nyo dito. Oo best, 3 araw ang pista dito pero bukas pa talaga ang pista dito. Mamayang madaling araw, kakatayin ng mga alay. Ha? Anong alay? Alay, para sa masaganang buhay at kaligtasan ng buong baryo. Halika, silip tayo sa bintana. Yun oh. At itinuro niya sa akin ang isang malaking rebolto na hugis kambing ang ulo at nakataklob ang katawan nito sa balat ng puno ng saging. Nahintakutan ako sa aking napagmasdan. Best, ano pa yan? Yan si Ingkong Paday. Siya ang aming patron dito sa lugar namin. Sumasamba kayo sa rebolto? Oo best, at taon-taon namin yan ginagawa. Bakit parang namumutla ka ata? Diba dapat namumula ka dahil sa alak? Pabiro nitong turan sa akin. Lumipas pa ang mga oras at tila napapansin ko na pataas ng pataas ang tagay sa akin ni Vilma. Ngunit maging siya ay tinamaan na rin ng alak. Best, teka lang ha, mag-CR lang ako. Sige best, lasing na boses nito. Pagdating ko sa CR, agad kong dinukot ang lalamunan ko
para maisuka ko lahat ng nainom kong alak. Pagbalik ko sa inuman, agad naming ipinagpatuloy ang pag-inom at tuluyang bumagsak si Vilma sa klasingan. Muli ay bumalik ako ng CR para sumuka at biglang naalala ko ang mga sinabi sa akin noong manong driver. Ayon dito ay barangay daw ito ng mga aswang. Sa barangay na ito ay may 2 baryo. Yung isa ay kung saan kami sumakay ng tricycle at ang pangalawa itong baryo ni Vilma. Bago lumisan ang dalaga, hinubaran nito si Vilma at nakipagpalit ng kasuotan. Saka nito tinalakbungan ng kumot. Agad na tumalilis ng takbo ang dalaga papuntang likurang bahagi ng bahay. Nang marating ang likurang parte ng bahay na iyon, nakarinig ito ng mga atungal ng hayop sa loob ng bahay ng kaibigan. Patago niyang nilingon ang bahay at doon napagmasdan niya kung paano dumugin ng mga aswang ang kwarto kung saan sila nagiinuman. Napatakip ng bibig si Nadia at tila naluluha pa dahil sa labis na takot nito nang biglang napayuko ito gawa ng may isang aswang na lumingon sa kinaroroonan nito. Pagapang namang umalis ang dalaga sa lugar na iyon, sa kabilang dako naman, nang tanggalin ang kumot ng babaeng nilantakan ng mga aswang, napasigaw ang isa sa mga ito. Pamangkin ko yan! Si Vilma yan! At nag-ungulan ng mga aswang. Kahit medyo nakalayo na ang dalaga, ay rinig nito ang atungal ng mga aswang habang tumatakbo. Lord, please, tulungan niyo po ako, promise. Hindi na po ako tatakas, Lord. Tulungan niyo lang po ako. Halos tumulo na ang uhog ng dalaga sa kakaiyak. Habang nasa kalagitnaan ng matataas na damo, nakaramdam si Nadia ng tila may mga mabibilis na paa ang humahabol sa kanya at rinig na rinig niya ang malahalimaw nitong paghingal. Unti-unting bumagal ang pagtakbo ng dalaga dahil sa pagod. Kasabay nito ang palapit ng mga nakakakilabot na tunog na gawa ng aswang. Nang lumingon ang dalaga, namasdan nito ang aswang na palundag-lundag papalapit sa direksyon nito. Muli ay ubod lakas nitong tinakbo ang talahiban. Ngunit dahil sa bagal ng pagtakbo gawa ng pagod at pagsakit ng mga binti nito, nagawa nitong abutan si Nadia at biglang lumukso ang malaking nilalang sa likuran ng babae. Agad nitong kinagat sa balikat at nagdulot ng pagdurugo nito. Nakipagbuno si Nadia sa aswang habang sumisigaw. Napatihaya naman ito at doon ubod lakas niyang sinipa ang aswang. Ngunit gumanti ito ng kalmot sa kanyang pisngi. Isang himpit na sigaw ang pinakawalan nito. At sa isang malakas na putok ng baril ang sunod-sunod na narinig mula sa di kalayuan nang biglang bumulagta ang aswang at nadagana ng kawawang babae. Ano ba ang baho mo, visit ka? Irita na turan ng dalaga habang iniaalis ang katawan ng aswang na nakadagan sa kanya at nakita niya ang isang lalaking palapit sa direksyon niya. Halos nanlabo na rin ang mata ng dalaga dahil sa mga dugong tumalsik sa kanya. Kinusot-kusot niya ito at namukhaan niya ang lalaki. Ikaw? Ikaw yung driver ng van? Agad na tinulungang makatayo ang lalaki si Nadia at inakay. Habang inaakay nito ang babae, ramdam nila na may paparating dahil sa mga yabag nito. Nagmadali ang dalawa upang makarating sa van. Hingal na hingal ang dalawa na sumakay sa van at nagmamdaling pinaandar ang van nang medyo nakalayo na sila. Lumingon si Nadia at kita nito kung paano umatungal ang mga aswang nang makita nito ang patay nilang kasamahan. Habang nasa biyahe, nagpakilala si manong driver. Ako nga pala si Dado, Nadia. Tama? Tama ho. Pero paano po kayo nakarating dito? Diba iniwan ko kayo sa terminal? Takang-takang tanong ng dalaga. Noong iniwan mo ako sa terminal, kinulong nila ako sa isang kwarto at muntik na nila akong pagpiestahan.
Buti na lang, lagi akong may bitbit nito. At ipinakita ni Mang Dado ang pilak na cross. Lagi ko itong bitbit kahit saan ako magpunta. Salamat Manong at binalikan mo ako. Ining, sa susunod, huwag kang basta-bastang sasama sa malalayong lugar gaya nito. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada, ay may nabangga silang isang tumawid na matanda. Ah, Mang Dado, may nabangga po tayo. At akmang bubuksan ni Nadia ang pinto ng van, agad na sinagawan ito ng lalaki. Huwag kang bababa. Hindi tawang nabangga natin. Tumingin ka sa side mirror. Walang tao sa likuran natin. Dahil kung totoong may nabangga tayo, dapat kitang-kita natin sa salamin. Pero Mang Dado, meron nga yun oh. Lumiyong kayo sa likurang bahagi ng sasakyan. May matandang nakayuko. Hindi yan tao, Ining. Tingnan mo ulit sa side mirror. Wala siyang refleksyon sa salamin. Ganon na lang ang pagkagulat ni Nadia nang tingnan nito ang matanda sa side mirror. At wala nga itong refleksyon. Nang mapagtanto nito na hindi nakikita ang matanda sa salamin, ay umakyat ang kilabot nito sa buong katawan. Mang Dado, patakpuin mo na ng siguradong nasundan nila tayo. Sigaw na sad ng babae. Agad namang pinaharurot ni Mang Dado ang sasakyan at muli ay napamulagat at napahinto. Ang sasakyan nang matamaan nila ang isang lalaking hubad at puno ng langis ang buong katawan at tumutulo ang laway. Ning, kumapit ka. Agad na pinaharurot nito ang sasakyan at sadyang sagasaan ng aswang na nakaharang sa daan. Nang magpang-abot ang sasakyan at ang aswang ay laking gulat ng dalawa na hindi umaabante ang van dahil sa mga kamay ng aswang na pumipigil sa pagtakbo nito. At bahagyang umangat ang unang bahagi nito. Ah, Mang Dado, palaho ng babae. Tumahimik ka dyan. Walang magagawang kakasigaw mo. Kunin mo ang binditadong tubig dyan sa compartment ng sasakyan. Sa harap mo. At itinuro ng lalaki ng isang lagayan. Agad namang kinuha ng babae ang tinutukoy nito. Nang iabot na ng dalaga ang binditadong tubig, napalingon ito sa likod ng sasakyan at doon namataan nito ang isang kumpol ng mga aswang. Nahalatang galit na galit at gutom na gutom base sa mga itsura at hangos ng mga ito. Habang iniaabot ni Nadia ang binditadong tubig na nagwiwika ito. Mang Dado, nasa likod ang dami nila. Nang lumingon sa likod ng lalaki ay napagmasdan nito ang dami ng mga aswang. Napalunok ito habang nakikipagtagisan sa lakas ng aswang. Sa harapan, gamit ang kanilang sasakyan, agad nito hinablot ang binditadong tubig. Nang mahawakan ni Mang Dado ang bote, nakita ito ng aswang at walang ano-ano'y binasag nito ang salamin ng harapan ng sasakyan. At lumusot ang malaki, maitim at mabalahibo at naglalangis nitong mga braso. Nasumakal kay Mang Dado at doon ay nabitawan ng lalaki ang binditadong tubig. Nadia, kunin mo yung bote. Habang habol hininga ang lalaki. Napatulala si Nadia at tila hindi nito alam ang gagawin dahil sa labis na takot na nangingibabaw sa kanyang katawan. Habang pahigpit ng pahigpit ang sakal ng aswang sa kawawang si Mang Dado, muli ay sumigaw si Mang Dado. Nadia, yung holy water! At doon pa lamang bumalik sa ulirat ang dalaga. Nanginginig ang buong kalamnan ng dalaga habang kinakapa sa sahig ng sasakyan ng bote. Hindi magkandadato ang babae sa pagkapa habang hinihingal at umiiyak dahil sa nasasaksiyang eksena na tila sa pelikula mo lang makikita. Nang sa wakas ay nakuha nito ang bote, agad niya itong binuksan at iwinasiwas sa muka ng aswang na agad na nakaramdam ng sakit dahil sa binditadong tubig. Nagsisisigaw ito dahil sa pagkapasok. Habang namibilipit ang aswang, pinaharurot ni Mang Dado ang van at ito ay sinasagasagaan. Sigaw ng nasagasa ang aswang habang papalayo.
Ramdam ni Mang Dado na may lumukso sa ibabaw ng bubong ng van. Umawak ka, Ineng. Muli niya itong pinatakbo sa pinakamabilis at biglang apak sa preno ng sasakyan. Mula sa itaas ng bubong ay nahulog ang isang aswang. Muli ay pinatakbo ang van at sinagasaan ito. Ramdam ang paglagutok ng buto nito nang biglang may bumasag sa salamin sa gilid ng pinto kung nasaan si Nadia at hinablot ang buhok nito. Sumasabay sa hangin ang isang manananggal dahil sa bilis ng lipad nito. Habang nagsisisigaw si Nadia ay pilit siya nitong hinihila palabas ng sasakyan. Nadia! Nadia! Napunit na ang ilang bahagi ng damit ng babae at bumabaon na din ang kuko ng manananggal. Nang biglang napansin ni Nadia ang papalapit na isang poste. Ubod lakas ng sigaw at pinilit niyang buksan ang pintuan ng sasakyan upang tamaan ang aswang na humahabol sa kanila. Sa pagbukas ng pinto ay ubod lakas na humampas sa muka ng aswang ang pinto ng van at nang lumingon ito sa harapan ay tumama ito ng napakalakas sa palapit na poste. Sumambulat ang dugo sa mukha ni Nadia at agad itong kinabig ang pinto upang isara. Ang galing mo, Ineng. Habang hingal na hingal, nangumiti ang dalaga. At doon ay tuluyang nakalayo ang dalawa at nakaligtas sa baryo ng mga aswang. Wakas, sana ay nagustuhan niyo ang kwentong ito.